Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Isa pong kaugalian ang aking nakagisnan kapag kakain ay ito. Pagbagong saing yung kanin, pagbukas ng kaldero, ang unang ginagawa ay maglalagay ng tanda ng krus sa kanin. At ang unang sandok ay hindi pataob, pang hindi daw maubos, tumaob ang laman ng kaldero. Ano yung isang nakagisnan ko, nakaugalian sa amin. Kaya hanggang ngayon, kapag baong saing yung kanin, pagbukas ko ng takip, ang unang gagawin ko, lalagyan ko ng krus. Yan. Para tandaan din ng pasalamat sa Diyos. Ngayon pong linggo, sa 17 linggo sa pangkaraniwang panahon, ang unang pagbasa at ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakain sa napakaraming tao galing sa ilang pirasong tinapay. Yan ang tema ngayong linggo. The multiplication of bread, the feeding of 5,000 and more. Una po, ang unang pagbasa ay galing sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Propeta Eliseo, propeta ng Diyos, hininga ng pagkain yung kanyang kasama. Hininga ng pagkain. Sabi yung kanyang kasama, hindi sasapat itong pagkain natin kahit sa 100 tao. Galing ito sa unang ani. Yan. From the first harvest. Nagpasalamat sila sa Diyos kung kaya sila'y nakakain at may nalabis pa. Inantag po sa unang pagbasa. Inandog sa Diyos yung unang ani. At ang ganti ng Diyos, hindi naubos yung kanilang ani. Ibinalik ng Diyos ng higit pa. Simple lang naman yung tagpo sa unang pagbasa. Kailangan magpakain ni Propeta Eliseo. At ang may dala yung kanyang kasama. Pero sabi nung kanyang kasama, hindi po ito sasapat. Galing ito sa unang ani, pero hindi ito sasapat kahit sa 100 tao. Ganun pa man, nagpasalamat sa Diyos, sumapat nga at lumabis pa. Yan ang sabi sa unang pagbasa. Yung palang unang ani, pag inandog sa Diyos, ibinabalik ng Diyos ng higit pa. Hanggang ngayon may mga probinsya pa rin mga magsasaka. Pag nag-aani, ang unang ani ay inaalay nila bilang pasalamat sa Diyos. At marahil, kahit wala sa kamalayan, nasa kubling malay. Kamalayan is consciousness. Kubling malay ay subconscious. Di natin napapansin, pero nandyan. Kahit na wala sa kamalayan, baka nasa kubling malay ng mga magsasaka, alam nila na ibabalik sa kanila ng Diyos ang ibinigay nila. Ibabalik sa kanila ng Diyos. At yun ang ginagawa ng Diyos. Kayo mga magsasaka, yung unang alay isinasantabi. Yung unang alay, bahagi nito, yung unang ani, kanilang iniaalay. Siyang nangyari sa unang pagbasa. Hindi manatawaran ang kabutihan ng Diyos, ibabalik, gaganti ang Diyos. At sa ikalawang pagbasa po, galing sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, ang pinakatema naman sa ikalawang pagbasa ay mabuhay ng nagkakaisa, to live in harmony. Pero magkaiba yung harmony sa peaceful coexistence. Yung peaceful coexistence, magkapit-bahay kayo, tahimik lang kayo. Hindi kayo nagbabatian. Tahimik lang kayo. You just live, you just coexist peacefully. Pero sabi sa ikalawang pagbasa, kailangan daw yung unity and harmony.
Yung unity kasi, bunga ng harmony. Pagkakaunawaan, pagkakasundo. Pero anong kaugnayan ng ikalawang pagbasa sa tema ngayong linggo? Kung ang tao na namumuhay sa pagkakaisa, walang magugutom. Iisipin niya yung kapakanan ng iba. Hindi lang yung makukuha niya, kung ano din ang maibibigay niya. Ang namumuhay sa pagkakaisa, yun ang pananaw, yun ang pag-iisip. Hindi mo lang iniisip ang makukuha mo. Iisipin mo din ano ang maibibigay mo. Hindi mo lang iisipin yung makakain mo. Iisipin mo din yung makakain ng kapwa mo. Makakain ng kapwa mo. Yan ang iisipin mo din. Kaya sabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, yung daw mga Kristiyano na nakapakinig kay Kristo, na iniwala kay Kristo, mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa pagkakaisa. Parang sinasabi niya, mamuhay na iniisip ang kapwa. At lagi ko ito pong binabanggit, ang para masanay na sa pagmamalasakit, simulan kahit sa panalangin. Para masanay sa pagmamalasakit, simulan kahit sa panalangin. Do not only pray for your needs, also pray for the needs of others. Kasi kapag tayo nagdarasal, lahat ng gusto natin, lahat ng kailangan natin. Tama din naman yun. Pero sana isipin din yung pangailangan ng kapwa natin. Huwag lang yung pangailangan mo, kundi pangailangan din ng kapwa mo. Learn to be selfless. At para masanay, simulan sa panalangin. At sa Ebanghelyo po ni San Juan, pinarami ni Jesus ang tinapay. Ang nakakain, 5,000 lalaki, hindi pa kasama babae at mga bata. At sa ilang pirasong tinapay at isda, may lumabis pa. May lumabis pa. The multiplication of loaves. Yan. The feeding of 5,000 and more. Yan ang kwento sa Ebanghelyo. Kaya po yung una at pagbasa at Ebanghelyo ay tungkol sa kabutihan ng Diyos. Di lang espiritual, pati yung pangatawan na pangailangan, tinutugunan ng Diyos. At mas madarama yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa, pag-iisip sa kapakanan ng kapwa na sinasabi sa ikalawang pagbasa. Ilang maikling bagay lang po Una, it is only God who can multiply. We cannot multiply food, but God can multiply through us. What we can do is to extend. Kaya nga sa cooking lesson, ang daming mga menu, ang daming extenders, di po ba? Yun ang tawag nila. Kasi naalala ko, sa isang parokyang pinanggalingan ko, meron kaming isang parishioner, Doctor of Education. Meron kaming programa, cooking lesson. Paggawa ng hamon, paggawa ng sausage, paggawa ng hotdog, kung ano pa mga. At doon ko natutunan, minsan nag-sit-in ako. At doon ko natutunan, yung mga extenders, kung tawagin, para dumami ang putahe mo. Yung 1 kilong karne, nagiging 1.5 kilos because of the extenders. Alam naman natin po lahat yan, Yung extenders, We cannot multiply, but we can extend. Padamihin yung putahe, and to extend literal, maibahagi sa iba. Yan ang isang aral, simpleng aral at paalala sa atin ngayong linggo. We can easily extend. We can easily extend. Padamihan mo para maibigay mo sa kapwa mo. At pag naglalagay ng extender sa anumang putahe, pang padami, extender, hindi lang para dumami yung putahe mo. Sana maisip mo din
para may maibigay ka sa kapwa mo kung sakaling may mangingi ng pagkain. May mahingi ng pagkain para may maibigay ka. Kaya nga pinadami ni Jesus para marami ang makakain. Pinadami niya, i-multiplied. Yan ang hindi natin kayang gawin. Padamihin. Pwedeng dagdagan, we can extend, but we cannot multiply. Hindi naman tayo Diyos. But God can multiply through us. Pwede tayong gamitin ng Diyos para dumami ang pagkain. Yan. Ang dahil pagkain, no? Doon sa parokyang pinanggalingan ko, may group chat kami noon eh. At hanggang ngayon, kasama ko sa group yung merong programa yung isang kilala ko, yung Feeding Metro Manila. May isang bake shop eh. Yung hindi na ibenta. Yun ang kinukuha namin. At kasi expiration date, the day itself o following day. Kapag nakuha namin, kaagad-agad ipinamimigay sa street dwellers. Yan. Feeding Metro Manila, tawagin. In-extend nila sa amin. Kasi di nabenta. Kaysa masira, in-extend nila. Kahit naman dito eh. May isa ditong, basta isang tindahan ng sikat na pagkain eh. Ay, thrice a week yata eh. May usapan kami. Dinadala dito, at yung ba naman mga volunteer at may kakakain naman. Yan. Kanyan ang aral. Extend. No. If you cannot multiply, at least extend what you have. Yan ang pinaka-simple aral na alam naman natin. Pero magandang paalala sa atin. No. Pangalawa po ay, isang paalala ngayong linggo ay, not to waste. Sa Ebanghelyo po, sinasabi, matapos silang kumain, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Exact words, ha? Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Para makatulong tayo dun sa mga walang makain. The least that we can do is not to waste food. Ba't ka magsasayang yung iba nga walang makain? Common sense. Ba't ka magsasayang kung yung iba nga walang makain? Huwag na huwag magsasayang ng pagkain. Huwag magtatapon ng pagkain. Hanggat pwede pa. Hanggat pwede pa. Kami po dito sa kumbento, namin na yung pangatlo, pangapat, mga pangat. At ang kusinero ko matagal na sa akin eh. Ang kabi-abiling ko, huwag na huwag kang magsasayang. Hanggat pwede pa, ayusin. Yan ang kabi-abiling ko. Huwag magsayang. Kahit na nga po ang isa po na kaugalian din nakagisnan ko, pag may nahulog na pagkain, kahit mumo, pinupulot ko yan. Kasi hindi daw dapat naaapakan yung pagkain. Yan. Kaugalian, hanggang ngayon, kahit na sa restaurant, pag may nahulog, ako isusuot sa ilalim ng lamesa, pupulutin ko. Kasi naging kaugalian ko na. Hindi ko kayang apakan eh. Dahil nakakagisnan ko, nakaugalian ko. Huwag na huwag magsasayang po. Isipin nilang natin yung iba walang makain, yung iba hirap na hirap makahanap ng pagkain. Walang dahilan para magsayang tayo. Walang dahilan para magtapon ka ng pagkain kung yung iba nga ay walang makain. Walang makain. May mga tindahan ng pagkain, mga pagkain na. Tinatapon nila yung mga leftovers nila eh. Tinatapon nila. At yung iba, hindi lang tinatapon. Para hindi mapakinabangan, binubuhusan ng sabon. May mga alam akong ganun.
Yan. Hindi lang tinatapon. Sinasayang. Yan. Kaya yung iba tinatapon yung mga tira. At para hindi mapakinabangan, binubuhusan yan. Kung hindi man sabon, kung ano man pwedeng ibuhos para hindi mapakinabangan. Yan. Sayang. Si Jesus nga nagsabi, tipunin ang lahat ng natira para hindi masayang. Si Jesus mismo nagbigay ng ganong instruction. Itipunin ninyo para wag masayang. At tinipon nila yung nalabis. At marahil may tikom pa sila. May Sharon pa silang dala. Lahat masaya. God can multiply through us. We cannot multiply, but we can extend. Pangalawa, never waste food. Ito, pangatlo, ito po, maigli lang, pasintabi. Pasintabi. Yung take only what you need. Ito po. Pakiwari ko po kapag panahon ng Pasko, o Disyembre, Adbyento at Pasko. Ito yung panahon na we buy more than what we need and we eat more than what we need. Kahit naman ako, kung minsan ang sarap, kain ang kain. Pero hindi natin namamalayan. We eat more than what we need. Dahil pagkain. Tayong pagkain. Lalo na sa buffet. Para ang iniisip natin ay para sulit yung bayad ko, kailangan kong kumain ng marami. Pero hindi mo pala kailangan ganun kadami. Hindi mo pala kailangan ng ganun kadami. Kaya hindi natin namamalayan. Kahit naman ako, pag ako natutokso din. Masarap ng pagkain. Ang kanin ko nga po, 1 cup. Ang kanin ko, 1 cup. Pero madalas naging biro ko, 1 cups. Kasi hindi lang isang tasa. Mga ilang tasang kanin. 1 cup lang ako. Pero madalas 1 cups. Kasi maraming cups manakain kong kanin. Yan ang isa ding aral, Isang aral sa atin. Take only what your body needs. Kung kaya. Kasi hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan. Ako minsan, sobra pala. Hindi natin alam kung gluttony ba o ano. Pero kung minsan sobra, take only what you need. Kaya pag December, pag may mga okasyon, hindi natin namamalayan. Pero yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Kaya, ngayong linggo sa ika-17 linggo sa pangkaraniwang panahon, hilingin natin kay Jesus, patuloy na busugin hindi lang ang ating katawan, kundi pati ang ating kaluluwa. Sapagkat siya ang tunay na pagkain ng buhay. Di lang bumubusog sa katawan, bumubusog din sa ating mga kaluluwa. At pangalawa po ngayon ay Phil Mission Sunday. Inaalala natin ang mga kapatid nating MSP, Mission Society of the Philippines. Tinatag sila ng Catholic Bishops Conference of the Philippines noon pa. They were established by the CBCP bilang opisyal na to represent the Filipinos bilang mga misyonero. At maraming mga misyonero sa buong mundo na galing sa Mission Society of the Philippines. Marami ako naging kaklase, MSP, at mga naging kaibigan ng MSP. Marami akong kilala, mga pare from Mission Society of the Philippines. Of course, di lang naman sila ang mga Pilipinong misyonero. Marami din
yung mga galing sa iba't ibang kongregasyon. No? Yung kambal kong pare, nasa Taiwan, misyonero rin siya. Pero doon na siya. Kapagkat siya ay magaling magsulat, magsalita, magbasa ng Mandarin. Yan. Kaya, misyonero. At sa ngayong linggo, Field Mission Sunday, ating alalahanin ang lahat ng mga Pilipinong misyonero. Patuloy nawa silang maging matatag at patuloy silang palakasin ng Diyos sapagkat ang buhay sa ibang bansa ay hindi ganon kadali. Lalo na yung mga misyonero. Yung sa Taiwan, ang parokya ng kambal ko dati, 2. Nakita kayo, dalawang parish, isang parish priest. Sa Taiwan, usong-uso yan eh. Kasi kulang sa pare. Kaya, yung kambal ko, naging parish priest yun. 2 parokya, sabay, 2 parishes. Sila ang taga-sara, sila ang taga-bukas, sila ang taga-linis. Yan ang mga misyonero. At ang isang challenge is the language, yung lingwahe. Yung isang MSP, kaklase ko, nasa the Netherlands para mabigyan siya ng visa to work. Kailangan mag-aral siya ng Dutch. At hindi siya binigyan ng visa hanggat hindi siya nag-aral ng Dutch. Yan. At mayroon din mga diskriminasyon sa isang ibang European countries until now. Yung sa Spain, yung mga Catalan, they feel elite, mas mataas yung Catalan speaking. Iba yung Spanish, iba yung Catalan. Magkaiba. Mas mataas ang tingin nila. Kaya hindi ganun kadali ang buhay ng mga Pilipinong misyonero. Sila ay ating inaalala sa linggong ito. Pray for them. No? And you have the opportunity, support them financially. Financially. Pray for them and support them financially. Kapag tayo nasa abroad, naghahanap tayo ng simbahan, kung merong English Mass o Filipino Mass, malamang may misyonerong Pilipino dyan. At panghuli po, yung linggo din ating inaalala ang lahat ng mga lolo at lola. Grandparents Sunday kung tawagin. Sino po dito ang mga lolo? Ayun, mga lolo. Sino mga lola? Ayun, marami sila. Sino may rayuma? Ginigising ko lang kayo. Tumayo po ang lahat at sabay-sabay natin pahal